Convener ng Power for All People Coalition, si Sir Jerry Arances. Kasama ho natin, Sir Jerry, si Radyoman Lourdes po ito. Good afternoon. Hi, good afternoon po, Ma'am Lourdes, at sa mga tagapakinig niyo po. Sa inyo pong pag-monitor, no? May mga naging problema na ho ba yung ating mga kababayan sa mataas na, well, definitely meron. Pero ano po yung kanilang ipinaabot dito po sa usapin ng napakataas na singil sa kuryente simula po last month? Ay, grabe naman na yung talagang mga tinaas. At makikita naman natin to doon sa mga Facebook posts. At syempre sa bahagi din namin dahil ang Power for People Coalition po ay isang koalisyon ng napakadaming mga organisasyon, lalo na dito sa Meralco franchise area. So yung mga komunidad, mga associations ng mga communities, mga homeowners association, talaga naman din na nagrereklamo sa tindi nung dinadanas natin. Ika nga nila bill shock. In fact, merong petisyon at kami ay nagagalak din na inaksyonan ito ng Energy Regulatory Commission at hanggang sa panawagan kasi doon ay wala munang putulan sa panahon ng krisis at ibinigay ito ng ERC. Pero siyempre hindi nito ina-address yung mas malalim na problema ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente. Okay. Kayo po, masaya kayo doon sa no disconnection policy ngayon na inutos ng ERC plus yung utay. I'm so sorry, Sir Jerry. Pwede na ba itong utay-utayin na bayaran without interest? Yun po yung inilabas Oo. na order na staggered payment, yung increases, no? Pero kasi ang punto kasi dito, like for example, itong nararanasan natin ngayon, at isa doon sa panawagan natin na dapat maghigpit ang ERC sa pagpapatupad ng mga rules at mga batas na magsisiguro na karapat-dapat yung pagtataas. Kasi in the past marami talagang kaso ng kumbaga panlilinlang na nagaganap at kaya din naman maraming kaso na pinapanigan tayo ng Korte Suprema o ng mga korte, ganun din ng ERC. In the past, even with Meralco, in fact, yung Meralco na yan, maraming kasong nakalodge pa din dun sa labis na paniningil nila. So, ang punto dito, kailangan talaga maghigpit ang ERC. Pero dun sa isang napakalaking, itong usapin ng bill shock at ipinapaliwanag natin kasi ang nag-surface kasi ay itong mga additional charges, di ba? Yun yung kumakalat, yung para sa 4Ps, mga lifeline rate, Yes. so on and so forth. Siyempre, may mga posisyon po tayo dyan na una sa lahat, dapat yan ina-absorb na ng mga korporasyon. Kasi mumu naman yan kumpara doon sa kinikita nila. Like for example, the whole year of last year, 50 billion, more than 50 billion ang kinita ng Meralco. Samantalang itong lifeline rate, wala pang 8 million ito. So parang dapat na lang ina-absorb na nila yan. Bakit ko po yun sinasabi? Kasi ang prinsipyo dito sa panahon ng krisis, dapat lahat ay nag-aambag, di ba? At ang prinsipyo dapat ay equitable sharing of the burden. Ibig sabihin, kasi hindi naman tayo pare-pareho, hindi tayo pantay-pantay ng estado sa buhay. Sila na napakalaking korporasyon at negosyo nila ang kuryente. Dapat lang sa panahon ng krisis, mas malaki yung kumbaga pinapasan nila. Yung mga yan, dapat kinakargo na nila yung mga yan. Sir Jerry, linawin ko okay kayo sa no disconnection and yun sa pag-utay-utay or flexible, unti-untiin yung pagbabayad without interest. Pero tulad ng sinabi mo, merong issue na dapat tutukan yung ating pamahalaan para hindi na ganito kalaki yung ating bayarin sa kuryente. Particular yung mga sinasabing hidden charges. Yes. Actually, ang pag tinignan nyo sa mga bill ninyo, ang 50%, in fact, minsan 60% pa, ang pinakamalaki talaga ay yung generation charge. At dito maraming maanumalyang mga kontrata na pinasok ang Meralco. Kaya hindi totoo na walang, kumbaga, absuelto ang Meralco dito. Kasi at the end of the day, siya ang pumapasok sa mga kontratang ito eh. At ito yung pinaka pasan-pasan ngayon ng mga electric consumers. Kung
yung Meralco nakinig, for example, sa Power for People Coalition, matagal na po natin advokasya, nag-i-intervene tayo doon sa mismong bidding process, no? At sinasabi natin, dapat hindi na pinipili ng Meralco yung mahal na klase ng source of electricity. Sa mga power supply agreements kasi ng Meralco, 80% dyan galing sa fossil fuel na inaangkat. Ito yung gas at coal na labis-labis na nagmamahal ngayon. At dire-diretso po yan simula ng 2022. Kaya nga ang Meralco, pinakamahal na ngayon sa distribution utilities. Pinapantayan niya na nga yung mga napakamamahal na mga electric cooperatives sa presyuhan. Sir Jerry, so yan po talaga yung main na nire-raise natin sa pamahalaan na i-review na yung mga kontrata at i-transition na tayo to mas mura, mas malinis na renewable energy sources. Ano yung mga dapat tanggalin sa mga charges na binabayaran natin sa kuryente? So binanggit ko na po yung generation charge. No? Mahigit kung ikaw ay nagko-konsumo ng 150 kilowatt hour per month, ang matatanggal kagad sa iyo ay 400 plus pesos per month. Kung yun itatransition yung mga mga sources of electricity na yan, ginawa na kasi natin yung konkretong kwentahan diyan. Doon sa other charges, pag tiningnan mo yung dapat pasanin na ng Meralco, pasanin na ng gobyerno, at ganun din tatanggalin mo syempre yung system loss. Kasi system loss is around 5 to 6% for Meralco franchise area. Ang laki-laki din yan. Katumbas yan ng pinagsama-samang mga subsidies. Kasi inaangal din natin yung subsidies doon sa renewable energy, tsaka sa so on and so forth. Pag yung system loss mismo, ay hindi naman natin dapat responsibilidad yan ng katulad ng Meralco at ng mga korporasyon. Kasi parang bumili ka ng yelo, bumibili ka po ba ng yelong tunaw? Hindi, di ba? Hindi natin bibilhin yun. Parang ganun din ang kuryente. Hindi mo binibili yung wasted na electricity o yung kumbaga na nauuwi sa filterate, nauuwi sa... At yun yung concept ng system loss. Pero dapat yan, responsibilidad na ng Meralco yan, ng NCCP, at ng, kumbaga, mga nagninegosyo sa kuryente. Pero Sir Jerry, sabi kasi ng Meralco, lahat naman ng ito aprobado ng DOE. Ayun po at yung... ERC. Yun nga po yung, at the end of the day, ang dulo po kasi talaga, kailangan baguhin yung batas. Yung IPIRA po mismo ang problema. Kasi, kumbaga, at mercy, yung publiko, kasi ang konsepto ng kuryente, dapat public service kasi public good siya Diba? Like for example, ilang milyon? 8 milyon ang subscribers parang ng Meralco. So dapat lang talaga na nasa kamay yan ng gobyerno, ang majority dyan. At so yun yung kailangan baguhin, Kasi ang pangako ng IPIRA, 25 years na ang IPIRA, yung batas na nag-privatize sa buong power sector. 25 years na. Tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng kuryente. Ang pangako ng IPIRA, bababa sa pamamagitan ng kompetisyon. Hindi yun na-fulfill. Dapat baguhin na yung batas mismo yun. So, doon sa mga usapin na yan, tama, inaprobahan. Pero may mga inaprobahan at kaya po tayo nagkakaso Diba? Kasi maraming mga maniobra, alam natin ang power sector tad ng korupsyon. In fact, ang daming nasususpend ng mga ERC commissioner. Meron pa nga nagpakamatay before because of corruption issues. So tad ng corruption type po talaga. Like for example, yung Meralco rates na yan. Yes, approved. Diba? Ang decision making po dyan, 2 out of 3. 5 po yung commissioner. Talo yung 2. Pero dumiretso po tayo ng korte ng korte. Bakit po? Sa independent evaluation, audit ng ERC mismo, kumuha sila ng mga auditors at sinilip kung ano ba dapat ang taripa ng Meralco. Lumalabas doon sa kanilang audit, 8% lang ang pwedeng i-recover ng Meralco batay sa kwentahan ng independent auditors pero na kinomisyon ng ERC. Pero ang pinataw at inapprove, natalo
ang kumbaga mismong chair ng ERC tinalo ng 3 ay 14%. Yan nakahapag yan ngayon sa mga court. Okay. At naghihintay ng decision making kasi sobrang dami Okay. ng corruption Oo. issues po talaga. Sir Jerry, ano po yung inyong legal na hakbang laban sa DOE, ERC at sa Meralco at sa iba pang mga kooperatiba dahil po sa napakataas na bill sa kuryente at hindi maipaliwanag na mga hidden charges? Yes po. Samut-sari po ang mga tinutulak natin ngayon at yung pagsasampa po ng kaso, lagi naman pong kumbaga nandyan yan na pamamaraan ng mga electric consumers. Sa bahagi po ng Power for People Coalition, marami na pong kaso kaming final sa pag-oppose ng mga maanumalyang mga kontrata, mga desisyon na mali at kontra sa mga electric consumers. So, laging nandyan yan at ngayon sa pamamaraan siyempre ng paghahapag ng mga proposals, inapag po natin yan sa both houses of Congress dito sa mga pagdinig, ganun din sa Office of the President. At the same time, tayo po ay naghahain ng mga bills ngayon. So, isa po sa bill na hinihain namin na nakarelate din doon sa mga hinapag na proposals ay yung tinatawag na Renewable Energy Ambition Bill. Ito po ay nagnanais na i-prioritize yung pagdideploy sa mga households ng 10 milyon at dapat yon merong subsidyo na i-ensure na magkaroon ng access yung 10 milyong household. Kasi batay po sa kwentahan namin, kung ang isang household ay meron pong solar power system na 500 kilowatt na system, ay makakasave siya every month ng 1,200 pesos agad. Sa 1 milyon, ay 300 million po kaagad yung pwedeng, more than 300 million kaagad ang pwedeng ma-save. So, yan po yung ilan sa mga pamamaraan natin at siyempre i-oppose natin yung kumbaga mga medyo kontra consumer na mga measures ngayon. Pero sino naman ang bibili ho ng solar panel sa mga katulad ho natin at sa ating mga kababayang mas priority yung pagkain kesa ho Tama sa... po. Honestly, sir, mahal din kasi ang solar panel. Tama po, no? Yan po yung kumbaga at kailangan siyang kaya nga po bahagi nun ay kailangan siyang masubsidize. Kung nag-uusap ang pamahalaan ngayon ng more than 400 billion, yung 1 million na 500 kilowatt na 500 watt system ay nagkakahalaga lang po ng 27 billion. 1 million households na kaagad yung makikinabang. So, hindi sa kung ang pinag-uusapan natin kasi ngayon yung crisis mismo sa totoo lang, kung magsasubsidize ang pamahalaan doon at syempre may pamamaraan na pwedeng mag-ambag din yung mga households. Pero syempre yung mga mahihirap talaga natin at vulnerableng mga pamilya, dapat talaga fully subsidized yun. Okay. Ang laki po talaga kaagad ng kapakinabangan. Sa solar issue pa lang, may problema na rin ho tayo sa isang mambabatas, di po ba? Tama po. Sino ibang mga usapin din po yun na kailangan harapin. Meron bang pwedeng mag-supply nun bukod sa kanya? Mas marami, mas mura? Mas madami na po ngayon, mas madami na po. Hindi po katulad nung dati. Monopolize niya. Pinapatungkulan nyo po ay kumbaga siya yung pinakamalaki noon na pinakauna. Pero ngayon po, sobrang dami na po. Including yung mga malalaking korporasyon mismo, meron na silang mga solar arm. I think, Sir Jerry, bakit hindi rin sana gawin to sa mga tanggapan ng pamahalaan? I mean... Yun po yung isang meron pong programa diyan ng Department of Energy at dapat yun i-prioritize talaga. Oo, 'di ba? Pati total tayo naman tayong gumagastos ng kanilang kuryente. Tama po. Actually, sobrang laki po ng ma-save pagdating sa MOOE, ibig sabihin yung operasyon ng mga government building. Sobrang laki po na pwedeng mapunta doon sa mas madami pang serbisyo, lalo na sa panahon ng crisis. Pero din,
siyempre kailangan din ng mga government workers ng pagtaas ng aumento sa sahod. Oo. Pwede pong ma-redirect papunta doon. Huli na lamang po, ano? Nakita ko yung bill ko, yung lifeline ko, 2 pesos. Sorry lang ha. Oo. Opo. Pero naano ko doon, parang, ano ba yon sir? 2 pesos bawas? What can you say about lifeline na to ng Meralco? Ito nga po yung nakaayon sa batas na kumbaga sila yung pinakamahirap. Katulad din yan nung sinasabi natin na subsidio para sa kumbaga yung mga senior citizens. Ano? Yung lifeline kasi yan yung Binabawas sa pinakamahirap atin. na konsumo ng mababa. Ang problema dito, kinukuha pa rin sa electric consumer. Exactly, oo. So, yun po yung binabanggit ko kanina na dapat yan, kinakargo na ng Meralco. Tama. Kasi may kwentahan na po dyan na napakaliit niyan, mumu yan, doon kumpara doon sa kinita nila last year at kikita pa rin sila this year. So, yung mga yan, dapat yun yung sinasabi ko po na equitable sharing of the burden. Kasi lahat pinapasa sa ating mga electric consumers. Yung isa pa po na malaki na kailangang pag-usapan din at kailangan at ito ay sinasang-ayunan na ng Department of Energy ay yung pagsuspindi na ng VAT sa power sector at excise tax. Kasi dapat sinususpend mo kaagad yun Pangatlo po yan sa pinakamalaki. So kung pag kinuwenta mo nga po lahat ng pwedeng measures na binanggit ko kanina, mahigit kalahati yung kailangan lang bayaran ng mga maliliit natin na mga pamilya, yung kumbaga medyo kapos ngayon, lalo na sa panahon ng crisis. Kung yung mga measures na yon ay implement including yung pagsususpende ng VAT at ng excise tax. Sir Jerry, maraming salamat. Mabuhay po ang Power for People Coalition. Thank you so Maraming much. salamat din po at mabuhay din po kayo. DCXM.